Mula Alabama hanggang Wyoming, parang isang pambansang palabas ng katatawanan ang legal na sistema ng Amerika na isinulat ng mga abogado. Oo, kalahati ng mga nakakatawang batas na nakikita mo online ay puro kalokohan lang, pero ang kalahati naman ay totoong totoo. Kabilang sa mga pinakakakaibang batas sa Amerika, ang pagbabawal sa paglalasing sa Alaska, panghuhula sa Pennsylvania, at panunukso sa babae sa South Carolina. Bilang 50, huwag magnakaw ng mantikang gamit na sa kusina sa North Carolina. Ang Amerika ay lupain ng mga oportunidad at tila ba lupain din ng mga deep-fried na krimen. Bawat taon, mahigit 75 milyong pisong mantikang gamit sa pagluluto ang nawawala tuwing gabi. Napagod na ang North Carolina, kaya nagpasa ng batas noong 2013 laban sa pagnanakaw ng mantika. Noong 2019 lang, 21 magnanakaw ng mantika ang kinasuhan. Kung magnanakaw ka ng mas mababa sa 1,000 ang halaga, parang sampal lang sa pulso. Pero kapag lumampas ka doon, at ito ay isang Class H na felony, maaaring makulong ng hanggang 39 na buwan para sa krimeng amoy French fries. Bakit nagnanakaw ng mantika sa kusina? Madali lang, parang gold rush sa deep fryer dahil pwedeng gawing renewable diesel fuel. Buong grupo ang inuupahan para magnakaw nito. Siguro ito na ang pinakakakaibang walang kwentang organized crime spree. Pagkabenta mo ng mantika ng fryer sa black market, pwede mo nang alisin ang body armor mo. Dahil seryoso ang New Jersey pagdating sa mga fashion crime. Bilang 49, huwag gumawa ng krimen sa New Jersey na naka-bulletproof vest. Mapak Public Service Announcement. Huwag gumawa ng krimen, lalo na sa New Jersey. Habang naka-bulletproof vest ka, congrats, na-unlock mo na ang bonus crime mode. Kung first-degree felony yan, pwede ka pang madagdagan ng second-degree charge dahil sa pagsusuot ng vest na parang special weapons and tactics. Kung mas mababa pa, third-degree felony ito. Hanggang 5 taon na kulong o P12,500 multa. Dahilan? Mas mahirap pigilan ang kriminal kapag naka-body armor sila. Pagdating ng mga pulis, malamang pati ang fashion police ay kasunod na rin. Kung akala mo ay kakaiba na yon, ibang klase naman ang susunod na estado. Sa Alabama, bawal at iligal kahit kailan ang pagpapasok ng oso sa ring. Hindi sila pwedeng sumali sa event na tao ang host. Kung ano ginagawa nila pag wala sa oras, sila lang at inang kalikasan ang nakakaalam. Ang pag-host, pagtatrabaho o pagsasanay ng oso para sa bear wrestling ay parang Rocky montage. Iyan ay isang Class B misdemeanor, 1 taon sa kulungan o 5,000 piso na multa. Sobrang sikat ang bear wrestling noong 1,800. May sense kasi kalahati ng populasyon dati ay bangag sa opyo. Buti na lang, ipinagbawal ito ng Alabama noong 1976. Siyempre, pwede ka ring maging malupit sa mga hayop sa mas banayad at kakaibang paraan. Numero 47, isa sa mga pinakakakaibang batas ng Ohio. Naisabatas pa noong 2020. Sinasabi ng batas na hindi mo pwedeng kulayan o pinturahan ang mga kuneho, sisiw o sisiw ng pato, o ibenta o iparaffle ang mga ito. Bakit may black market para sa mga Easter-themed na rave? Tungkol talaga ito sa kapakanan ng mga hayop. Ang pagkukulay ay pwedeng magdulot ng stress sa mga hayop. Isipin mong ilulubog ka sa neon pink na hindi mo gusto at alam mo, maaaring makasama ang mga chemical. Unang paglabag, ika-4 na misdemeanor, multa na, 250. Gawin mo ulit at tataas ito sa ikatlong antas na may 500 na multa. Huwag mo lang gawing parang candy ang kuneho mo, pero baka makatulong ka pang protektahan ang mga hayop sa susunod na estado. Bilang 46, isara mo ang gate sa likod mo sa Wyoming o pagmumultahin ka. Isipin mong nag-hiking ka sa bundok ng Wyoming. Sariwang hangin, tanawin na nire-rekomenda ng therapist mo pagkatapos ng matagal na screen time. Binuksan mo ang isang maliit na gate na gawa sa kahoy sa daan, tumawid ka at nagpatuloy sa paglalakad. Oops! Nakalimutan mong isara ito at nakagawa ka lang ng isang maliit na paglabag. Magbayad ka ng 750 pesos dahil sa hilig mo sa kalikasan. Ang Wyoming ay bansa ng mga rancho. Karamihan ng gate ay may dahilan, gaya ng pagpigil sa mga kabayo o baka. Kung iiwan mo yung gate na bukas, isang magsasaka ang nagmamadali sa lilang bundok. Ang karangyaan ay parang extra sa Yellowstone, maging magalang at isara ang pinto. At kung pag-uusapan ang pagiging magalang, sa bilang 45 sa West Virginia, ang pagmumura sa publiko o paglalasing ay maaaring magresulta sa multa. Ang pinsala isa. Hindi ito gaanong pagpapatupad ng batas, kundi parang isang statewide na swear jar. $1 kada paglabag. Kung patuloy mong pinapahiya ang marinero, baka maubos mo agad ang $50 bago matapos ang galit mo. May saysay ang batas na ito.
Isa ang West Virginia sa pinaka-relihiyosong estado sa United States, bagay na di gusto ng simbahan. Pag nagmumura ka ng matindi, maselan ba sila o hindi? Hindi kailangan maging napaka-relihiyoso ng estado para ipagbawal ang ilang pagmumura. Sa Massachusetts, bawal magmura sa laro ng palakasan ang mga lampas 16 taong gulang. Sa Massachusetts, bawal murahin ang manlalaro o opisyal sa laro. Kung gusto mong murahin ang katabi mo, ikaw na bahala. Ang paglabag dito ay may multang hanggang 50. Di malinaw kung ipinapatupad ito. Kung oo, dapat pagmultahin ang buong Boston. Ang katotohanan kinailangan pang ipagbawal ng mga mambabatas, ang pagbabanta at pagmumura sa mga manlalaro ng sports ay swak na swak sa imahe ng Massachusetts. Naiisip ko na ayaw talaga ng mga Amerikanong politiko sa mura dahil ipinagbabawal ng bilang 43 ang malaswang sticker at display. Ang Mississippi ang pinaka-relihiyosong estado sa bansa. Kalahati ng populasyon ay deboto, kaya ang mga batas ay parang banal ngunit malambot na goma. Pinagtibay ng taas. May matapang at malaswang sticker ka ba sa kotse mo? Bawal ang mga mura, malalaswang biro, kahit anong medyo maanghang, lahat na wala. Maaaring magdulot ang paglabag ng maliit na multa, posibleng mabilis ang kulong, at masungit na tingin mula kay Jesus. Huwag kang masyadong mag-alala. Halos hindi naman sinusunod ang batas na yan. Parang Diyos na ang nagpaparusa sa maling batas. Pero tungkol sa mga ipinagbabawal na malaswang bagay, numero 42. Bawal ang stink bombs sa Maryland. Bawal gawin, ibenta, o ipagpalit ang mga ito. Sakop ng batas ang anumang likido, gas, o substansyang naglalabas ng masangsang, nakakasuka, nakakairita, o nakaka-offend na amoy. Magarbong salita ba yon? Mabaho. Ginamit ito mula biro hanggang pagpigil ng gulo. Sa Maryland, pagmumultahin ka ng 50 hanggang 500 at mapapansin ang pagkadismaya ng mga tao sa paligid mo kung gagawin mo ito. Malamang makakakuha ka rin ng parehong tingin at multa sa ibang estado. Para lang sa pag-inom ng 41 pagkalasing sa Alaska, manatiling disente o tuwid. Krimen talaga ang halatang lasing sa bar. Hindi ka rin pwedeng balewalain ng mga bartender doon. Kung pagsisilbihan mo ang lasing, pwede ka ring makasuhan. Wala kang ligtas kahit may tip. Malaking problema ang alak sa Alaska dahil marami ang naglalasing, kaya pati pulis ay may sting operation. Nagtipon ang undercover na pulis ng 20 lasing na costumer at kinasuhan ang mga bartender. Paano nila malalaman kung lasing ka na? Hindi lang sintunadong kantang Journey, nadadapa, di mabilang pera, sumusuka, at klasikong ano. 2 lang ang nainom ko. At ayaw ng Alaska na hayaang magwala ang mga lasing. Kasi kapag nangyari yon, kadalasan may masamang mangyayari. Hindi mo gugustuhing makita ang lasing na hinahabol ng polar bear. Masama ang mangyayari. Nalaman natin na bawal magnakaw ng fryer mantika sa North Carolina, magsuot ng bulletproof vest habang gumagawa ng krimen sa New Jersey, at i-body slam ang oso sa Alabama. Diretso lang tayo, numero 40. Noong 2002, idineklara ng Boulder, Colorado, ang digmaan laban sa mga sopa, partikular na ang mga upholstered na muebles na iniiwan sa labas sa University Hill na kapitbahayan. Bakit mga estudyante sa kolehiyo? Hinahatak nila ang mga sopa sa porch papunta sa mga party, tapos sinusunog nila ito. Madalas itong mangyari. Habang pinagtatalunan ng City Council ang pagbabawal, may isang sopa na literal na nasunog malapit doon. Ayon kay Scott McMaster, isang lokal na alamat at business major, malinaw ang sinabi niya rito. Maglalasing at magpaparty kami, gagawin ang gusto namin at hindi nyo kami mapipigilan. Tulad ng dati, sinira ng mga Chad ang lahat matapos ang digmaan ng boulder at sofa. Lumipat tayo sa silangan kung saan ligtas ang gamit pero hindi ang laway mo. Numero 39 sa Virginia. Kung dudura ka sa bangketa, sahig o bus upuan, may class 4 misdemeanor at P200 at 50 multa ka. Kriminal ka na palpak pa. Ang mga batas na ito ay mula pa noong late 1,800 at early 1,900 noong lagana pa ang tuberculosis bilang ikalawang pangunahing sanhi ng kamatayan sa 154,000 Amerikano. Umuubo ng baga tapos namamatay at dahil lahat ay ngumumunguya ng tabako, parang Spittoon Convention ang itsura ng mga kalsada noon. Sa huli, sabi ng mga mambabatas, yak, kadiri. Pero kapag dinuraan mo ang tao, ibang usapan na yon. Iyan ay isang class isa misdemeanor hanggang P2,500 o 1 taon sa kulungan. Ang aral ng kwento? Itabi mo na lang laway mo. Walang gustong ma-waterboard sa DNA mo. Kung gusto mo ng ganitong map dives, mag-subscribe ka na. May nakita akong kakaibang batas.
Pinapakita nilang tama ang Florida. At huwag kang mag-alala, pupuntahan din natin agad ang Florida. Bilang 38, bawal pakainin ng basura ng mga residente ng Arizona ang mga baboy. May baboy kang gutom, huwag mo siyang pakainin ng basura. Hindi mo magagawa yan ng walang permit at kailangan pa i-renew tuwing Enero. Pero may isang butas sa batas. Pwede mong pakainin ng sarili mong basura ang sarili mong mga baboy. Mula bukid, mesa, basura, balik bukid, mesa ulit. Ganito ang ikot ng buhay. May luhi ka rito. Ang hilaw na tira-tira ay pwedeng magdala ng sakit tulad ng foot and mouth disease at African swine fever. Ginawa ang batas para maiwasan ito. Ang pagpapakain ng basura sa baboy nang walang permit ay may P2,000 at 500 multa probation o ilang buwang kulong. Kaya protektahan ang mga baboy at ibang hayop. Maraming estado ang may batas para sa mga hayop. Numero 37, ang pagbusina sa mga kabayo sa Connecticut ay hindi lang bastos, parang pagprank sa hayop na may 1,000 libra. Isang maling busina, gulo na agad. Mga kabayong natataranta, sumisigaw ang sakay at driver na biglang nagsisi. Kabayong apocalypse ba ito? Sa Connecticut may 43,000 kabayo. Pinakamarami kada tao sa buong New England. Ganyan ang nangyayari kapag may lumang yaman. Kaya noong 1985 ipinakilala ng estado ang batas. Walang fix na multa, depende lang sa korte kung ano trip nila sa araw na yon. Hindi matutuwa ang mga kabayong ito sa lahat ng ingay. Sa South Dakota, bilang ika-36 na estado, legal na gamitin ng mga magsasaka ang pampasabog at paputok para protektahan ang pananim nilang mirasol. Bakit? Masaya kasi, pero sa totoo dahil sa mga ibon. Mga ibong magnanakaw ang kumakain ng kita mula sa tanim. Kaya sabi ng estado, gumawa ng paraan. Kaya literal na pwedeng makipagdigmaan ang mga magsasaka sa South Dakota sa mga ibon. Nakakalungkot, wala pa ring batas na nagpapahintulot sa kanila na gawin din iyon sa mga lamok. Di tulad ng South Dakota at mga ibon nito, mas pinahahalagahan ng ibang estado ang kaligtasan ng mga hayop. Numero 35. May seryosong paninindigan ang Oklahoma laban sa pangingisda ng balyena, na maganda sana kung hindi lang sa isang maliit na detalye. Walang karagatan. Ipinagbawal ng Sooner State ang pangingisda ng balyena. Bagamat napapalibutan ng lupa, hinihiwalay ito mula sa pinakamalapit na baybayin ng buong estado ng Texas. Noong huli kong tingnan ang Gulpo ng Amerika, dati Gulpo ng Mexico, hindi naman ito puno ng humpback na balyena. Gayunpaman, nananatiling matibay ang batas sa konserbasyon ng dagat kahit napapalibutan ng lupa. Walang mas nagsasabing iligtas ang balyena, kundi gawin ito mula 500 milya sa dagat. Makikita ang praktikal na paraan ng konserbasyon sa kakaibang batas sa bilang 34, bawal manghuli ng balyena o anumang may flippers sa California. Ibig sabihin, bawal hulihin ang sea otter, dolphin, porpoise, seal at sea lion. Paano mo magagawa yon kung ang seal ay higit 200 pounds ang timbang? Mag-eensayo ka ba para sa beach tapos itatago mo sa bathtub mo? Pero may sense pa rin ang batas ng California kasi punong-puno ng buhay dagat ang estado at gusto nilang manatili itong ganun. Hindi lang basta pagdukot ng dolphin ang bawal sa batas, bawal mo rin silang guluhin, hulihin o patayin. Parang hindi na ito tunog pelikula ng pagnanakaw sa dagat, kundi tila ginagawa lang ng California ang parte nila sa konserbasyon. Hindi lang hayop ang sakop ng konserbasyon, iba-iba rin ang anyo at laki nito. Bilang 33, may karapatan ang mga residente ng Vermont na magpatuyo. Naniniwala ang Vermont sa kalayaan at paglalaba. May batas na pumapayag sa karapatang magpatuyo, bawal ipagbawal ng bayan ang sampayan. Bahagi ito ng berdeng imahe ng Vermont na tumutulong sa mga residente makatipid ng enerhiya kaysa gumamit ng dryer. Gusto mong patuyuin sa hangin ang maong mo tuwing Enero? Sige. Tandaan, sa 20°F na klima, hindi matutuyo ang damit mo. Magiging parang popsicle na maong lang. At heto pa, kung mahilig ka sa kalikasan, baka gusto mong iwasan din ang batas na ito. Number 32, hindi. Water ski jumping sa Tennessee. Kalimutan mo na ang plano mong mag-water ski jumping na sigurado akong balak mo palang gawin bago mo mapanood ang video na ito sa Tennessee. Bawal mag-install, mag-maintain, o gumamit ng water ski jump sa pampublikong tubig. Kung hindi ka bahagi ng profesional na palabas, gawin mo pa rin. Ito ay Class C misdemeanor na pwedeng magdulot ng hanggang 30 araw na kulong o multang 50. Simple lang ang dahilan, nagdadala ng gulo ang water ski jump, nakakapinsala, tinatakot ang mga nagbabangka, at ginagawang palabas ang tahimik na pangingisda. Mas pinili ng Tennessee ang kalmadong tubig kaysa biglaang X Games. Hindi naman ito ang nag-iisang estado na seryosong tinatrato ang mga aktibidad sa tubig.
Numero 31 ang Maine ay umaasa sa lobster. Ito ang pinakamalaking tagagawa sa bansa na gumagawa ng higit 100 milyong libra taon-taon. Maraming sipit, mantikilya at bibs kaya't parang kayamanan pinoprotektahan ng estado ang kanilang gintong crustaceans. May batas na nagsasabing hindi mo pwedeng itaas, ilipat, hawakan o sa kahit anong paraan gambalain ang anumang bitag ng lobster maliban na lang kung ikaw ang may-ari nito o ikaw ay isang opisyal ng Marine Patrol. Huwag mong pakialaman ang bitag ng iba, baka mapahamak ka. Pasensya na, nadala lang ako. Pero seryoso, kailangan mong magbayad ng doble sa halaga ng anumang nasira mo. Baka yung libreng lobster ang maging pinakamahal mong pagkain sa buong buhay mo. Nalaman natin na bawal sunugin ang sopa sa Colorado, bawal dumura sa bangketa sa Virginia, at bawal mag-Captain Ahab sa Oklahoma. At hindi pa ito ang pinakakakaibang batas. Handa ka na bang ituloy ang mga regulasyong ito? Road trip number 30. Bawal sa Iowa ang ipasa ang margarina bilang mantikilya. Hindi ako makapaniwalang hindi ito mantikilya, pero mas mabuting maniwala ka sa Iowa. Sa Iowa, krimen ang magkunwaring mantikilya. Kung ibebenta mo ang margarina bilang totoong mantikilya, siguradong may problema ka sa mantikilya. Sa estado na kilala sa 600,000 mantikilyang iskultura, parang kalapastanganan na iyon. Nagsimula ang batas na ito nang simulan ng mga gumagawa ng margarina na kulayan ng dilaw ang kanilang produkto. Akala nila walang makakakita, pero tumutol ang dairy industry at sila ang nagtagumpay. Sa Iowa, bahagi ng kultura ang mantikilya, hindi lang pagkain. Hindi lang Iowa ang estado na pinapahalagahan ang dairy. Bilang 29, dapat talagang kasiyasya ang keso ng Wisconsin. Ayon sa batas, hindi basta tinawag na Dairyland ng Amerika ang Wisconsin. Noong 2023 lamang, nakagawa ito ng 35 bilyong libra ng keso, 25% ng kabuuan ng bansa. Isang bangungot para sa mga lactose intolerant. Kaya naman, natural lang na may mga pamantayan sa keso ang estado, yung totoong mga pamantayan. Ayon sa batas, dapat ang keso ay pino, kaaya-aya, at walang hindi kanais-nais na lasa o amoy. Walang pinapayagang kakaibang keso. Ikaw ang tinitingnan namin, Pransya, pero wala namang totoong parusa kapag nilabag ito. Subjective ang panlasa, ngunit malinaw na ang paggawa ng keso ay bahagi na ng pagkakakilanlan ng Wisconsin. At tulad ng Wisconsin na kilala sa mga produktong gatas, ang Michigan naman ay kilala bilang tahanan ng Motor City, na maaaring hindi ganoon ka-excited sa mga kotse dahil sa number 28. Kung iniisip mong bumili ng kotse tuwing linggo sa Michigan, huwag mo nang subukan. Sarado ang mga dealership ayon sa batas. Nagsimula ang pagbabawal noong 1953. Noon, masigla ang industriya ng sasakyan sa Michigan, pagod ang mga manggagawa at nagtutulak palabas ng lungsod ang mga banda ng Detroit. Kaya pumasok ang estado at pinalawak ang patakaran, una sa 8 county, ngayon ay 17 na. Hindi nito nasasaklaw ang buong Michigan, pero malaking bahagi pa rin ng merkado ng sasakyan ang natitigil tuwing linggo. Kahit sa lungsod ng makina, kailangan pa rin ng pahinga ng mga ito. Pag bumili ka ng sasakyan sa araw ng trabaho, siguraduhin mong nakatutok ka sa pagmamaneho para hindi ka magbayad ng mahal. Noong 2024 ipinasa ng Illinois ang batas 27 na nagbabawal sa video conferencing at live streaming habang nagmamaneho. Mukhang halata pero mapapansin mong hindi pa lahat ng estado ay nagpatupad nito. Nakakalungkot isipin na kinailangang ipaalala ng mga mambabatas na huwag sumali sa Zoom call habang umaandar ng 70 sa highway. Kasama sa batas ang Zoom at Microsoft Teams. Kung gusto ng boss mo ng 1 oras na monologo sa video conference, sabihin mong hindi mo kaya. Nagmamaneho ka at lalabag ka sa batas. Bawal din ang Instagram, Snapchat at TikTok. Kaya hawakan mo ang manibela, tumingin sa kalsada at kalimutan muna ang pagiging influencer. Tara sa Georgia, kung saan ang mambabatas ay hindi kailangang mag-alala na parang Fast and Furious basta't oras ng trabaho. Bilang 26 na huli sa overspeeding. Mas mainam ipakita ang badge ng State Assembly dahil sa Georgia, bawal tiketan ang mambabatas habang may session. Ang weird, di ba? Akala mo nga yun ang panahon na hindi sila dapat nasa kalsada pero may luhi ka raw dyan kahit papaano. Ang batas ay ginawa para hindi maantala o maistorbo ng pulisya ang mga mambabatas habang papunta sila para bumoto. Demokrasya na may amoy ng sunog na goma at pribilehiyong pampolitika. Matapos makaalis ng walang kaparusahan, ang mga mambabatas ng Georgia, pupunta naman tayo sa isang estado na hindi tungkol sa lakas ng makina, kundi kung paano mo binibigkas ang mga bagay. Bilang 25, dapat akong mag-ingat dito. Seryoso ang Arkansas sa pangalan nito.
May totoong batas tungkol sa tamang pagbigkas nito. Walang parusa kung magkamali ka, pero opisyal na ginawa ng estado na ito ay Arkansas, hindi Arkansas. Layunin nito na maiwasan ang kalituhan sa Kansas at mapigilan ding mapahiya ang mga dayo. Hindi naman ito ipinatutupad, pero nandyan pa rin ito. Kaunting pagmamataas sa wikang nasa mismong batas. Sabihin mo ng tama, o baka mapagtinginan ka. Matapos ang batas na tungkol sa tamang pagsabi ng mga bagay. Pumunta naman tayo sa isang estado kung saan mas mahalaga ang paggawa ng tama, lalo na kapag may kinalaman sa mga hayop. Bilang 24 ang pagpapatid ng kabayo sa New Mexico ay isang misdemeanor. Sa pinakamababa at kung nasugatan ang kabayo, nakagawa ka na ng iyong unang ika-4 na antas na felony. Pumili ng 18 buwan sa kulungan o multa hanggang 5,000 ayon sa desisyon ng hukom. Ipinasa ito para sa kapakanan ng mga hayop. Noong araw, ang New Mexico ay nagdaos ng mga tradisyonal na Meksikanong rodeo, kung saan ang mga cowboy ay nagtatali ng mga paa ng tumatakbong kabayo para pabagsakin ito. Parang rodeo na may UFC, pero mas maraming nasasaktan. Kadalasang nababalian ang mga paa, leeg o likod ng kabayo. Kalaunan, naisip ng estado, alam mo, baka hindi ito nakakatuwa at ipinagbawal na ito. Ang iba pang mga tradisyon na may kinalaman sa hayop ay tinitingnan na rin ngayon sa ibang paraan. Bawal mag-event na may mantikang baboy sa Minnesota kung ikaw ay 23. Noong unang bahagi ng 1,970 pangunahing pampamilyang libangan ang mga paligsahan ng pinahiran ng mantikang baboy. May grupo ng matatanda at bata na nagtatakbuhan sa palengke, hinahabol ang baboy na balot sa mantika. Magulong eksenang amoy bacon. Iba ang panahon noon, kakaiba, pero talagang iba. Nagsimula ang tradisyon noong 1921 at naging bahagi ng mga perya at picnic sa Minnesota pagsapit ng 1970. Ipinagbawal ng Minnesota ang mga paligsahan ng madulas na baboy. Malamang nung may tumigil sa gitna ng habulan at nagtanong, "Sandali, bakit nga ba natin ginagawa to?" Ang madulas na parang baboy ay nagmula rito at ito lang ang tradisyong nanatili. Ayos. Pakiramdam ko, kahit saan, hindi mapakali ang mga tao na huwag gambalain ang mga hayop. Dahil sa number 22 ipinagbawal ng Delaware ang pagbebenta, pagpapalitan o kahit ang pag-aalok ng balahibo ng aso o pusa. Bawal na bawal talaga, kahit pa yung mga balahibo lang na kumakapit sa sofa mo. Mahuli kang ginagawang fashion statement ang mga naiwan ni Fluffy. Pwedeng kapag multahin ng P2,000 at 500 at pagbawalan mag-alaga ng pusa o aso ng 15 taon na baka mas mabuti na rin. Gagawin mo lang naman silang parang supply chain. Bahagi ito ng mas malawak na batas laban sa kalupitan ng Delaware. May mga tao talagang kailangang sabihan na hindi mo pwedeng ibenta ang buhok ng alaga mo sa Etsy. Parang kailangan pa ng maraming batas para lang paalalahanan ang tao na huwag gumaya sa hayop tulad ng batas. Bilang 21 sa Montana, ang paglalagay ng hayop sa riles ng tren ay malupit at isang napakatangang krimen. Gawin mo yan at posibleng 50,000 multa, 5 taon kulong at dagdag gastos ang kaharapin mo. Sinira mo ang tren, kargamento at mga pasahero. Walang nakakasiguro kung totoong naging problema talaga ito o baka naman natira lang mula sa panahon ng Wild West na puno ng mga magnanakaw ng tren at kaguluhan ng mga baka. Pero dahil halos doble ang dami ng baka kaysa sa tao, mga 2 milyon kumpara sa 11 milyon, naisip ng Montana na mas mabuting mag-ingat kaysa madaganan. Kaya hindi mo pwedeng pekein ang mantikilya, maliin ang pagbigkas ng pangalan ng estado o sadyang madapa ang kabayo. Amerika. Pinoprotektahan ang dangal ng mga produktong gatas at hayop, kakaibang batas sa bawat okasyon. Anong batas ang nagulat ka ngayon? Sabihin sa mga komento. Sige, ituloy natin ang legal na minahan na ito. Numero 20. Ang Kansas ay maaaring hindi puno ng buhay sa gabi. Mukhang may mga tao pa ring nag-e-enjoy. Sa drive-by hunting ng kuneho, nagpapaputok ang mga mangangaso mula sa sasakyan gaya ng kotse o motorboat para magkaroon ng kalamangan, kahit hindi naman ito kailangan. Kapag ang target mo ay isang 2,000 kuneho, hindi naman talaga ito mabagsik na hayop, kaya para maging patas at bigyan ng laban ang mga kuneho, nagpasa ng batas ang Kansas na ipinagbabawal ito. Sa tingin ko, armasan na lang ang mga kuneho para mas interesting. Hindi lang Kansas ang may kakaibang batas sa pangangaso. Bilang 19 bawal ang online hunting sa North Dakota. Ngayon, halos lahat ay pwede na online. Mag-grocery, kumuha ng klase, mag-stalk ng ex sa social media, pati pangangaso. Sa online na pangangaso,
Pinapayagan ang mga tao na magbayad para makaputok ng totoong baril ng malayuan gamit ang live camera feed. Parang pinagsama ang first-person shooter at realidad. Ang North Dakota bilang isang estado na tunay na nirerespeto ang pangangaso, hindi pumayag dito. Tinawag ng mga mambabatas na hindi ethical ang buong bagay na ito. Sinabi pa nga ni Senador Dave Elke na sapat na ito para mapasuka ang isang kambing, kaya ipinagbawal nila ito. Labag ito sa batas, isang Class C felony, 5 taon sa kulungan, multang 10,000 o pareho. Hindi bahagi ng tradisyon ng pangangaso sa North Dakota ang click to kill. Mula sa pagprotekta ng hayop, ngayon naman sa tao. Numero 18, ikakasal ka na ba? Congrats! Kung nasa Nebraska ka, magpa-check up muna sa doktor bago ang honeymoon. Teknikal na ipinagbabawal ng estado ang sinumang may venereal disease na magpakasal. Romantiko, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi naman nagtetest ng sexually transmitted disease ang Nebraska bago magbigay ng marriage license. Wala namang hawak na swab ang pari habang nagsasabi ka ng I do. Kaya awkward na may ganong batas. Walang multa, walang kulong. Parang kakaiba lang talaga ang dating. May ilang nagtangkang gamitin ang batas noong 1944 para mapawalang bisa ang kasal nila. Pero hindi ito sinang-ayunan ng mga hukom. Malamang dahil ang pagkakasulat ng batas ay kasing labo ng salamin sa banyo na puno ng hamog. May mga batas ukol sa relasyon bago pa ang kasal. Tulad ng batas bilang 17 sa South Carolina, ang panliligaw gamit ang matatamis na salita ay maaaring maging isang krimen. Oh, mangakong pakasalan ang babae para lang sa atensyon. Galing mo, Casanova. Napatawan ka tuloy ng multa o hanggang 1 taong kulong. Sana nagdala ka na lang ng bulaklak. Ang batas na yan mula 1,905 ay nagpapakitang hindi sapat ang salita ng babae noon. Kung itinuturing siyang mahalay o di malinis, agad nang dinidismiss ang kaso. Noon, ang hindi malinis ay maaaring nagpakita lang ng bukong-bukong sa publiko. Nagsimula ito noong panahon ng labis na pagkahumaling sa kalinisan o kapurihan. Maaaring masira ang buhay panlipunan ng babae dahil sa pakikipagtalik bago kasal. Kaya gumawa ng parusa ang mga mambabatas laban sa mga peking kasintahan. Parang The Bachelor, pero kulong ka pag nagsinungaling ka. Marami pa ring lumang batas na umiiral, gaya ng number 16 sa Texas. Ang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan ay hindi lang personal, parang kasama na ito sa aplikasyon sa trabaho. Kailangan ng sinumang tatakbo sa posisyon na aminin ang paniniwala sa kataas-taasang nilalang. Paraan ito ng pagsabing hindi pwede ang mga ateista. Ipinagbawal na ng Korte Suprema ang mga pagsusulit sa relihiyon para sa mga posisyon noon pang 1961. Kahit ang sariling Attorney General ng Texas ay nagsabi, "Oo, hindi talaga natin ito pwedeng ipatupad." Gayunpaman, nananatili pa rin ang patakaran na parang maalikabok na Biblia na naiwan na bukas sa isang estante ng korte, kung saan mga 4% lang ng mga Texan ang nagsasabing sila ay ateista. Malinaw at malakas ang mensahe. Sa Texas, ang pananampalataya ay halos kailangan sa politika. Ngunit hindi lang ito ang batas sa United States na naaapektuhan ng relihiyon. Bilang 15 sa Pennsylvania, ang panghuhula at astrolohiya ay mahigpit na ipinagbabawal. Hindi ibig sabihin na di ka na pwedeng tanungin ng kaibigan mo, bakit ka Scorpio? Illegal lang ito kapag nagbayad ka ng pera para dito. Bawal ang tarot cards. Bawal din ang astrology readings. Ayos lang makita ang hinaharap basta libre. Umiiral na ang batas na yan mula 1861. Noong panahong iyon, iskandalo at di kristyano ang panghuhula. Ang mga babaeng espiritualista sa Philadelphia ay nag-aangking nakakakontak sa patay, kaya't kumonsulta ang mga mambabatas sa kanilang abogado. Ngayon, bihira na itong ipatupad pero nandyan pa rin. Noong 2023, binalaan ng pulis ang may-ari ng tindahan sa Hanover na maaaring makulong siya dahil sa kanyang pagbabasa. Noong 2024, kinasuhan niya ang estado. Alam na ito ng lahat ng manghuhula roon. Kahit nakakagulat, wala pang nagsasampa ng kaso para ipawalang bisa ang batas na ito. Sa Indiana, bawal magbenta ng malamig na soft drinks o tubig ang tindahan ng alak. Nakakainis ang batas na ito. Bawal magbenta ng malamig na soft drinks o tubig sa tindahan ng alak, mainit lang ang pwede. Pwede kang kumuha ng malamig na whiskey, pero ang coke mo ay hindi malamig. Sakto para sa mahilig sa mixers, nakakabigo. Relikya pa ang patakarang ito mula temperance, kung saan ayaw ng mambabatas na makipagkumpetensya ang tindahan ng alak sa soda fountain at mga tindahan. Ang kompromiso, hindi rin pwedeng magbenta ng malamig na beer ang regular na tindahan.
Kaya kung maligamgam ang Coors Light o hindi malamig ang Coke mo, mag-toast ka na lang. Para sa mga mambabatas ng Indiana na pumupunta sa kabaligtaran ng spectrum, sa mga lugar na hinihikayat ang sobrang paglalasing. Bilang 13, hindi mo pwedeng isanla ang pustiso sa Las Vegas. Sa kabila ng kinang at karangyaan ng Las Vegas, marami ring malulungkot na kwento doon. Hindi ko alam bakit ipinagbawal ng lungsod ang pagsasangla ng pustiso, pero narito na tayo. Umuunlad ang mga sanglaan sa Vegas. Ibebenta talaga ng mga sugarol ang kahit ano para lang makapaglaro pa sa mga slot machine, pati na ang kanilang mga ngipin. Siyempre, yung mga pustiso lang. Dahil medical device ang pustiso, ipinagbawal ng Las Vegas ang pagsasangla nito. At saka, alam mo na, dahil na rin sa usaping kalinisan, wala nang mas nakakapatay ng Vegas vibe kaysa sa mga gamit na bagang na nakakalat sa roulette table matapos higpitan ng Vegas ang bentahan ng mga second-hand na pustiso. Tara, punta tayo sa Hilagang Kanluran kung saan ang problema ay hindi peking ngipin kundi ang ginagawa ng tao sa totoong likido ng katawan. Bilang 12, dapat naman ay hindi na ito kailangang sabihin. Pero huwag mong itapon ang ihi mo sa bintana ng kotse sa Oregon. Iyan ay Class A misdemeanor na may multang hanggang 6,000 at 250 o halos 1 taon sa kulungan. Anong problema ng mga tao? Hindi lang pagtapon ng bawal. Hindi mo pwedeng iparada o iwan ang bote sa gilid ng kalsada na parang eksperimento sa agham. Nakakadiri, madumi, at insulto kay inang kalikasan. Panatilihin mo ito sa katawan, inidoro o likod ng puno habang nagmamaneho, basta huwag sa bote. Huwag mo ring itapon sa bintana habang umaandar ng 60 milya kada oras. May iba pang kakaibang batas tungkol sa mga bintana ng apartment, tulad ng halimbawa bilang 11. Sa New York, bawal mag-perform sa gusali o mag-puppet show sa bintana. Plano mo bang mag-cosplay bilang Spider-Man? Huwag mong gawin yon. Sa New York City, bawal umakyat ng gusali bilang street act. Pati na rin ang paggawa ng puppet shows mula sa iyong bintana, bawal din talaga. Di malinaw ang dahilan ng mambabatas, pero sa lungsod na puno ng gusali at naglalakad, malamang para sa kaligtasan ng publiko ito. Walang gustong matamaan ng puppet o lalaking nakaspandex na nahuhulog sa paglabag sa patakaran. Pwedeng pagmultahin ng 25 o makulong ng 30 araw. Mas gusto ko sanang magmulta, pero mukhang hindi ganoon ang sistema. Kilala ang New York, malamang may dagdag bayad pa sa performance. Nalaman namin. Bawal manghuli ng kuneho mula sa kotse, isanla ang pustiso para sa poker, o itapon ang bote ng ihi sa bintana, mga bagay na parang common sense na. Nasa top 10 na tayo at mas kakaiba pa ang mga batas dito. Tiwala ka, number 10 sa New Hampshire. Pwede kang mangisda, lumangoy o maglakad sa tabing dagat sa gabi. Pero bawal kumuha ng seaweed. Noong 1,700 pa nagsimula ang batas na yan, gamit ng magsasaka ang seaweed bilang pataba. Hindi nila nagustuhan ang mga magnanakaw na kinukuha ito ng maramihan sa 10 oras ng gabi. Technical na paglabag pa rin ito na may multa. Pero mukhang walang may alam kung magkano. Noong 2015, itinanghal ito ng mga estudyante bilang pinakawalang kwentang batas sa estado. 2 beses tinangkang ipawalang bisa ng mambabatas ito, ngunit pumagitna ang mga environmentalist. Nagbabala sila na kung aalisin ang pagbabawal, baka mas maging hubad ang mga dalampasigan ng New Hampshire kaysa sa taong naliligo ng walang saplot. Maaaring ang pagtatalo sa pagkuha ng seaweed ang dahilan ng sumunod na batas. Sa Rhode Island, bawal kang kumagat at tanggalin ang bahagi ng katawan ng iba. Nagtanong tuloy ako kung nagkaroon ng zombie scare doon. May na-miss ba ako? Bawal talaga kagatin at tanggalin ang parte ng katawan ng iba ayon sa batas. Ang parusa ay mula 1 hanggang 20 taon sa kulungan, na sa totoo lang ay tama lang naman para sa paggawa ng tao bilang merienda. Oo, illegal talaga ang pagtanggal ng bahagi ng katawan kahit saan, pero detalyado ang batas ng Rhode Island. Bawal din ang pagdukot ng mata at paghiwa ng ilong, tainga o labi. Mas mukha itong manual ng medieval na pagpapahirap kaysa batas. Mukhang mas magulo noon ang Rhode Island kaysa ngayon sa isang nakakatakot at hindi maiisip na paraan. Pero ganyan din naman ang karamihan ng mga lugar. Numero 8, nakipagduelo ka ba kamakailan? Hindi kasama ang Street Fighter. Kung oo, may masama akong balita. Hindi ka pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno o pampublikong opisina o kahit magtrabaho bilang abogado sa Kentucky. Mula pa noong 1871, kailangan manumpa ang mga opisyal ng gobyerno sa Kentucky na hindi sila kailanman nakipagduelo. Kahit na ang huling naitalang duelo ay noong 1867 pa.
Talagang mahirap mawala ang lumang kaugalian. Dati, ang politika sa Kentucky ay hindi lang mainit na usapan, kundi parang armadong labanan. Nagdadala ng baril ang mga mambabatas sa Kapitolyo at lalo pang tumindi ang sitwasyon noong 1875. Binaril at napatay ni Gobernador William Gebel ang kanyang karibal na si John Sanford matapos siyang akusahan ng korupsyon at pagkakaroon ng gonorrhea. Matindi ang banat. Para maiwasan ang barilan sa politika, ipinakilala ng Kentucky ang anti-dueling oath. Dahil sino ba naman ang hindi nangarap na magharap kay Karen mula Human Resources sa 10 hakbang tuwing break sa tanghalian? May ilang opisyal na kahit may panunumpa, hindi nila ito natutupad ng maayos. Kaya narito ang bilang 7. Sa Hawaii, opisyal na iligal para sa mga pulis na makipagtalik sa mga prostitute. Kahit pa sila ay undercover. Nakakagulat dahil hanggang 2,014 pinapayagan talaga yon. Dati, pwedeng makipagtalik ang mga pulis sa mga target nila para sa pagpapatupad ng batas bago ito ipagbawal. Hindi nakakagulat, nagdulot ito ng isyong etikal pero pumalag ang pulis. Sinabing pwedeng mabuking ng mga kriminal ang undercover na pulis sa pagpapatunay nito. Hindi natuwa ang mga mambabatas at agad sinara ng Senado ng Hawaii ang butas sa batas na tinawag nilang nakakakilabot. At dahil doon, maraming pulis ang nawalan ng pinakakakaibang benepisyo sa trabaho nila. Masuwerte sila dahil hindi ginaya ng mga mambabatas nila ang batas bilang 6 ng Missouri. Kung makatakas ang toro o barakong tupa at maging mailap, pwede mo itong putulan ng bayag ayon sa batas. Ilagay mo muna ang gunting, maghintay ka ng 3 araw dahil may cooling off period. Sa paghihiganting pagsasaka, ayon sa batas, dapat mahigit 1 taon ang hayop at kailangang abisuhan ng 3 residente ang may-ari. Pagkatapos, maaari na itong gawin sa karaniwang paraan na parang malabo at nakakabahala. Hindi mo dapat saktan ang hayop, kahit mahirap lalo na kung pinuputol mo ang bahagi nito para hindi na maging agresibo at makapagparami. Sa Missouri, mas nakakatakot pa ang mangkok na pinapatakbo ng pag-ibig kaysa sa ligaw na mangkok. Sa estadong ito, hindi alagaing hayop ang inaalala ng mga tao, kundi mga alamat. Number 55 Skamania County sa Washington, kilala bilang tahanan ng mahiyain sa kamera na si Bigfoot. Noong Abril 1, 1969 nag-utos ang mga opisyal ng county ng batas na nagbabawal saktan o patayin ang Sasquatch. Kapag nilabag mo ito, maaaring may multang P1,000 o 1 taong kulong. Akala ng lahat ay April Fool's prank lang ito. Pagkatapos, kinailangan ng lokal na pahayagan na linawin ng 3 beses na hindi, seryoso talaga ang county. Layunin ay hindi lang iligtas ang alamat na unggoy, kundi pati ang mga tao. Naglalakad sa kagubatan ang mga armadong mga ngaso para mahuli si Bigfoot. Nababahala ang mga opisyal na baka hiker ang mahuli sa halip na si Bigfoot. Kaya ang batas ay naging mas tungkol na sa mga tanga kaysa sa mga halimaw. Hindi mo naman kailangan ng baril para makapatay ng tao. Pang-4, komplikado ang kanibalismo. Isang linyang hindi ko inakalang masasabi ko. Hindi mo iisiping kailangan pa nito ng sariling batas. Sa karamihan ng mga lugar, teknikal na pinapayagan ito sa matitinding kaso ng kaligtasan. Isipin mo ang Donner Party, hindi dinner party. Idaho lang ang nag-iisang estado na tuluyang nagbawal nito. Maaari mong isisi sa satanic panic ng 80 at 90 at yan. Noong panahong kumbinsido ang mga moral crusader na ang kabataan ay halos sumasamba na sa demonyo at umiinom ng dugo. Totoo, mga bata lang sila na may butterfly clips at suot t-shirt ni Stone Cold Steve Austin. Ipinagbawal ng Idaho ang kanibalismo para maiwasan ang banta na hindi naman talaga nangyari. Wala pang naitalang kaso ng kanibalismo doon na magandang balita para sa Idaho. Para rin sa mga dadalo sa potluck. Ngayon, alam mo na, hindi ka pwedeng magnakaw ng seaweed sa gabi, barilin ang mga karibal mo sa politika, o manghuli ng Bigfoot, at baka pati na rin si Carl. Nabanggit na natin ang 3 kakaibang batas at mas kakaiba pa ang mga kasunod. Numero 3, mahilig ka bang uminom ng dugo o ibang likido ng katawan, lalo na sa ritual? Bawal yan sa Louisiana, krimen yan. Ang mahuling umiinom ng dugo o ibang likido ng katawan ay maaaring makulong ng 25 taon o magmulta ng 25,000. Sabi ng mga mambabatas, mahaba pa rin ang sentensya sa pagpapanggap na vampira kahit ritual lang dahil sa isyu ng pampublikong kalusugan. Ang pag-inom ng dugo ay madaling magdulot ng sakit, ngunit ginagawa ito bilang bahagi ng ritual. Gayunpaman, hindi talaga kasama sa voodoo ang pag-inom ng dugo. Natakot ang karamihan ng puting Kristiyano sa Louisiana sa relihiyong iyon dahil sa kandila
tambol at misteryo. Kaya sila'y nataranta, gumawa ng batas, at ipinagbawal ang bagay na hindi naman nangyayari. Sobrang reaksyon, pero mas malungkot na kasaysayan ang dahilan sa susunod. Numero 2. Ang pag-aari o paggamit ng sandata ng malawakang pagkawasak sa yuta ay first-degree felony. Makatarungan at makatwiran naman, pero may madilim na kasaysayan sa likod niyan. Noong panahon na sinusubukan ng Nevada ang mga nuklear, hindi lang nanatili sa isang lugar ang fallout, dumiretso ito papunta sa Utah. Ang mga bayan gaya ng St. George at Cedar City ay nalantad sa radyasyon at tumaas ang kaso ng kanser. Tinawag ng mga opisyal ang lugar na hindi masyadong ginagamit ng populasyon. Ganyan sinasabi ng gobyerno na kaya nating lasunin ang mga tao. At heto na ang pinakakakaibang batas. At syempre, galing ito sa Florida. Bawal sa mga may-ari ng bar at restaurant sa Florida ang magsagawa ng anumang paligsahan ng paghahagis ng duwende. Oo, tawagin na lang natin ito kung ano talaga. Masamang ideya ito na sumikat noong dekada 80. Ito raw ang sukdulan ng nightlife sa Florida. Mga lasing na tao na naghahagis ng maliliit para mag-aliw. Dumating din kalaunan ang mga maliliit na tao ng Amerika. Parang, ano ba to? Dahil dumami ang nasugatan sa Florida, ipinagbawal ito ng mga mambabatas noong 1989. Ang kakaiba, may gusto pa ring tanggalin ang pagbabawal. Pero Florida talaga yan. Hindi naman yun kakaiba. Talagang bagay na bagay sa kanila yon. Kaya sa susunod na mag-road trip ka sa United States, huwag kang manghuli ng Sasquatch, huwag kang magnakaw ng mantika sa kusina, at siguradong huwag mong gawing human shot put ang bar night. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mo ang video at kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, paki-subscribe na rin at i-on ang notifications. Talagang malaking tulong yan. Salamat ulit at magkita tayo sa susunod sa Mapak.